So, i-recap po natin yung ating natutunan last week. No? Last week po, ang eksena natin yung triumphal entry sa Jerusalem. No? Yung pumasok si Jesus sa Jerusalem. So, natutunan po natin doon na gusto ng Lord na makita natin siya kung sino talaga siya. No, hindi kagaya ng mga sumalubong sa Kanya doon sa triumphal entry, hindi nila alam kung sino talaga si Jesus. At gusto rin ipaalam sa atin ng Lord na kailangan nating makita rin kung ano yung Kanyang ginawa sa paraang dinisenyo niya. Natutunan natin na si Jesus is not only knowing Jesus, not only knowing about Him, but also having personal relation with Him. Dapat magkaroon tayo ng personal na relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Yun ang gusto ng Diyos. Hindi yung kilala lang natin siya, hindi yung alam lang natin kung sino siya. Today, titignan naman natin yung pangyayari, no, ng isumpa ni Jesus yung puno ng igos o fig tree. No, so ito po ay Holy Week na yung mga pangyayari na ito. Kasi yung eksena natin last Sunday ay araw ng Sunday yun. So itong eksena na ito ay Sunday evening hanggang Monday morning nung whole week. No, at ang title ng ating sermon today is The Misleading Leaves. No? Misleading leaves, leaves ng fig tree. Okay, ang text natin galing sa Mark chapter 11 verses 12 to 26. So sabi sa verse 12, and on the next day, so this is Monday, no? Kasi nung pumasok siya, triumphal entry ay Sunday. So sabi, and on the next day, Monday, when they had left Bethany, he became hungry. Okay, so si Jesus po, pag nasa Jerusalem siya, hindi po siya nag-i-stay sa loob ng Jerusalem. No? Pupunta po siya kila Lazarus, gusto magkakapatid na Lazarus, binuhay niya binuhay niya ulit, no? Kay Mary at kay Martha, magkakapatid, no? Sila po ay nakatira sa Bethany, doon siya pumupunta. No? Pagdating ng gabi, aalis na sila, pupunta na sila ng Bethany. No, kaya yung ating huling text doon sa verse 11, nung nakaraang linggo, sabi dito, Jesus entered Jerusalem and came into the temple, and after looking around at everything, he left for Bethany. No, madilim na, umalis na si Jesus, Sunday ito, no? Pumunta na siya ng Bethany, kila Lazarus. Ngayon, the next day, Monday, when they had left Bethany, he became hungry. No? Papunta na, babalik na ulit sila na Jerusalem. Nagutom daw si Jesus. No? He became hungry. No? Ibig sabihin, si Jesus ay fully man. No? No? Bagamat siya'y fully man, at the same time, siya'y fully God. No, ang tawag po natin dito ay hypostatic union. No? Fully God and fully man si Jesus. Ito po ang maraming paniniwala na hindi nila matanggap, no? Yung paniniwalang ito na si Jesus ay fully God and fully man. No? Marami pong kumukontra dito. Hindi sila naniniwala na si Jesus ay fully God. No? So, ang tawag ko dito ay hypostatic
union. Na nagpapatunay lamang dahil si Jesus ay nagutom, na si Jesus ay fully man. Okay, verse 13. And seeing at a distance a fig tree that had leaves, he went to seek it. Seeing at a distance a fig tree in leaf, he went to see if perhaps he would find anything on it. And when he came to it, he found nothing but leaves, for it was not the season for figs. So nakita ni Jesus, nung papunta na sila ng Jerusalem, galing Bethany, meron siya nakitang puno ng igos or fig tree. Nakita niya madahon, no? So, ini-expect ni Jesus, dahil madahon ito, marami itong bunga. No? Pero, paglapit ni Jesus, paglapit nila, walang bunga. No? Kasi hindi pa panahon ng fig, no? Kasi mga puno, yung mga panahon niya, kagaya ngayon. Malapit na yung panahon ng mangga, no? Nagsisimula na mamulaklak yung ibang mga mangga, yung ibang mga mangga ngayon, namumunga na. Kasi panahon. So itong fig tree na nilapitan ni Jesus, hindi pa panahon. No? Kaya nga misleading yung title natin, no? The Misleading Leaves. Kasi misleading yung fig tree. Marami siyang dahon, pero wala pala siyang bunga. No? At iisipin natin, bakit sinama itong kwento na to sa gospel, no? Kasi itong fig tree na to, ito ay representation ito ng mga taong sumalubong sa kanya. No? Yung sermon natin last week, representation ito ng mga taong sumalubong sa kanya pagpasok niya ng Jerusalem. Yung mga sumisigaw ng Hosanna, Hosanna. No? Kasi sila rin yung sisigaw na ipako siya sa krus at palayain si Barabas imbes na si Jesus. No? Maraming ganito ngayon sa panahon natin. No? Ano tawag natin dito? Tawag natin dito, hypocrites. No? Masakit pakinggan, pero yun ang katotohanan. Yung mga ginagawa o sinasabi nila, pabalat bunga lang, no? Madahon sila. Pero deep inside, wala palang bunga. So, ganun, no? Yung bunga, yung bunga, sabi natin, yung fruit of the Spirit. No? Kasi hindi pa season. No? Hindi pa sila season. No? Akala lang natin, marami kasing matatagal na, tagal nila po, palabas-pasok sila sa church, ang tatagal na. Siyempre, expected natin, tingin natin parang yung fig tree, madahon na sila. Kasi ang tagal na nila, kilala natin sila, matagal na. No? Pero hindi pa pala sila mature. No? Wala pa pala silang bunga. Puro bulaklak pa lang. No? Okay kung may mga bulaklak lang, no? Mabigat kung hindi bulaklak, wala. No? So, gano'n, no? Kaya sabi ni James, makikita natin yung true faith sa pamamagitan ng work, sa pamamagitan ng bunga. Kasi, anong pwedeng mangyari? Ito, verse 40. Sabi niya ni Jesus, and he said to it, may no one ever eat from you again. And his disciples were listening. Sinumpa ni Jesus yung fig tree. Kasi nga, misleading. No? Misleading, hypocrite. Kaya sinumpa ni Jesus. No? Tandaan natin, God is love. Jesus is loving. Pero, Jesus and God is also just. No? Matuwid. Righteous, no? Hindi niya palalagpasin ang kasalanan. No? Kaya sinumpa niya
Bakit kaya? Kasi gutom siya, wala siyang makain. Hindi, no? Kasi, kaya isinumpa ni Jesus yung fig tree. Sabi nga natin kanina, representation sila ng mga tao ng Israel, no? Yung mga taong sumalubong sa kanya. Kaya niya isinumpa ang fig tree. Ito ay foretelling o nagpa-prophesy si Jesus ng mangyayari sa Israel. No? Sa AD 70, tandaan natin yung AD 70, may nangyaring mabigat sa Israel, specifically sa Jerusalem. Kaya nga sabi, and his disciples were listening. Kasi kailangan marinig ito ng mga disciples. Para pagdating ng AD 70, kasi ito mga AD 30 or 31 ito. So after 40 years, may magaganap na mabigat sa Israel dahil nga sa kanilang rejection o dahil nga sa kanilang pagiging hypocrite. No? Kaya nadinig ito ng mga apostol. No? Kasi di ba yung Judaism, di ba? Ang haba natin, sa Mark 11 na tayo, no? Nakikita natin yung Judaism ng Israel, akala mo fruitful sila, no? Kasi alam nila yung kautusan ng Diyos, no? Sila yung pinili ng Diyos sa kanila, i-reveal yung kautusan ng Diyos. Pero ang katotohanan, walang bunga sa kanilang mga puso. No, kaya nga, palagi merong debate si Jesus sa mga Pariseo. No, kasi nga wala silang bunga, yun ang katotohanan, mayabong sila. Kasi nga, sila yung pinili ng Diyos, nasa kanila lahat yung kautusan, alam nila lahat yun. Pero ang katotohanan, wala silang bunga. Ito yung nakakalungkot. So, kaya nga kinurse ni Jesus itong fig tree para ipakita, ipaalala sa mga alagad yung magaganap. Tawagin natin ito singilan. No? Yung singilan na magaganap. Kasi nga sabi ko kanina, hindi pwede palagpasin ng Diyos yung kasalanan nang walang kabayaran. Tayo bilang mananampalataya, tinatawad na yung kasalanan natin. No? Past, present, and future sins, tinatawad na. No? Pinagbayaran na ng Jesus lahat yun. Pero, yung gagawin nating kasalanan, may consequence. Hindi na nga lang eternal, kasi tanging na ng palataya na, meron na tayong relasyon sa Diyos. Yung consequence, hindi na eternal. No? Hindi kagaya ng mga unbeliever, nakakaawa sila kasi yung consequence ng mga kasalanan nila, unang-una yung mga kasalanan nila hindi pa napatawad. No, hindi po totoo yun na namatay si Jesus para sa lahat, including the unbeliever, hindi po. Si Jesus namatay para sa mga pinili nilang ng Diyos. No? Kaya yung mga unbeliever, yung consequence ng kasalanan nila, eternal yon. Eternal separation from God. Ano tawag natin dyan? Second death. No? Second death. Ang tao, lahat mamamatay. Ang tawag natin doon, first death. Believer o unbeliever. Pero yung mga unbeliever, meron silang second death. Yun yung eternal separation from God. No? Kaya, huwag natin gagawing license yung ating pagiging mananampalataya upang gumawa ng kasalanan. Ay, patatawarin naman ng Lord yan. Kasi pinagbayaran na ng Lord yan eh. Lahat ng kasalanan ko, past, present, future, bayad na. Oo nga, bayad na. Pero may consequence yan. No, may consequence. Hindi pwedeng palagpasin ng Lord yan. Magiging tayo, verse 15. Then they came to Jerusalem.
And he entered the temple and began to drive out those who were buying and selling in the temple, and overturned the tables of the money changers and the seats of those who were selling doves. Now, pamilyar ba sa atin yung eksena? Pamilyar ba yung eksena sa atin na merong mga ano yung sabi? Merong buying and selling, kalakalan, no? Nasa loob ng temple, no? May kalakalan, may money changer, may mga nagbebenta ng doves, no? Yun ang katotohanan, ito yung laman ng heart ng mga Hudyo. So specifically, yung mga Pariseo. Ito yung laman ng heart nila, personal interest. No? Grade. Saan itong eksena na ito? Itong eksena na ito, pero ang hangalan ako sa mga Pariseo, kahit na ganun sila, kahit na may grade sa heart nila, ginagalang pa rin nila yung temple. No? Kasi ito, sa court of the Gentiles to. Nakita nyo kung paano kautak itong mga Pariseo na to. Meron silang kalakalan, pero doon nila nilagay sa court of the Gentiles. Kasi nga, yung mga Gentiles, kinukonsider nilang unsafe. No? Kinukonsider nilang marumi. Kaya total marumi kayo, dyan namin ilalagay yung kalakalan. No, meron ng mga Pariseo, no? So, dito ay sa court of the Gentiles. No, may money changers. Bakit may money changers? Oh, bakit may money changer? Kasi, noong panahon nila, ang templo, may sariling currency yan. No, yung pera nila sa templo, mataas yung, kasi noon, tinitingnan yung pera sa quality or sa percentage ng gold. No? So yung pera sa templo, mataas yung percentage ng gold. Siyempre, no? Laging gabes yung sa templo. Ang mga gamit nga nila dyan, kopa, minora, yung lalagyan ng kandila, puro mga gold yan. No? Kaya yung, kunyari, galing ka ng Jerusalem, no? Siyempre, pera mo, ay may pera din yung mga Romans, may pinakalat silang pera, may pera din yung mga Hudyo. No? Pupunta ka ngayon ng templo, sasamba ka, kailangan mo na pang may bibilihin ka, kailangan mo ng pera pang templo, yung tatanggapin sa templo. So, magpapalit ka na yun. So, pakanano mga Pariseo yan? Para kumita sila, siyempre mag-money changer, naman hindi magtubo yan. No, kahit dito sa ating ngayon, yung mga money changer dito, kumikita yan. No, sa palika, meron niyang tubo. So, sa kanila, ganoon din, no? Galing ka ng Galilee, pumunta ka ng Jerusalem, pasok ka ng temple, palit ka ng pera. Hindi mo pa kinubahan ng pera mo dito, ipalit mo yan. No, kaya galing ka na yung mga Gentiles na convert. Pagpunta nila, yung mga kunyari, mga Greek, pupunta sila ng templo, ng Jerusalem. Siyempre, pera nila, yung currency nila. Greece, kunyari, no, naabutan ko, drachmas. Drachmas ang pera mo, ipapalit mo yan. No? Kaya merong money changer. Pero bakit may mga nagbebenta ng halip naman? Tatanungin natin. Kasi, kaya pag pumunta sila ng, di ba sabi ko nga, required, lahat ng male Jew, yung time na ito, are required to worship sa temple 3 times a year, 3 biggest feast, no? So pag pumunta sila, kailangan nila mag-offering. Kung mahirap ka, ang pinakamura, yun daw, kalapate. Eh kung mayaman ka, hindi baka i-offer mo. No?
Pero kung mahirap ka, okay na yung dove. Eh syempre, yung mga ibang mga tao pupunta ng temple, walang mga dalang mga offering yan, bibili sila doon. Papalit ka muna, money changer, kita yung pare, bibili ka ngayon ng hayop, kita pa rin yung pare. No? Yung mga parisiyo, kita pa rin. No? Ano pa, bakit may mga hayop doon? Sa pagdahilan, ganito, no? Pakinggan nyo ngayon kung gaano katalino yung mga parisiyo, mga pari noon. Pupunta ka ng temple, may dala kang hayop. Bago yan i-offer, meron taga-screening kung ito ba ay karapat dapat na tanggapin bilang offering. Dadalhin mo yung dala mong hayop sa kanila. No? Dadalhin mo. Sasabihin ng pari na taga-screen, hindi pwede, reject. Merong dungis, hindi pwede, hindi ka tanggap sa Diyos. Ibabalik sa iyo. Ang gagawin mo ngayon, siyempre kailangan mo mag-offer. May yung mga nagtitinda ng mga hayop, mga ano ng parisiyo yan, mga, kumbaga, ang pinaka-boss niyan, mga parisiyo. Dadalhin mo dun yung hayop mo. Pwede ko bang i-barter trade to? Dadagdag na lang ako. So kukunin ba kalapate? Kukunin nila yung kalapate, magdagdag ka ba 100, bibigyan ka ng kalapate. Pagdating mo yung sa pare na screener, saan mo pinili ito? Doon po sa nagtitinda ng hayop. Okay, pasado na to. Kasi kanila yun eh. Yung tinrate mo, ilalagay lang nila ulit sa kulungan nyo. Pag may dumating na naman, gano'n na naman eksena. Kaya may mga hayop sa loob ng templo. No? Kung wala ka naman dala, at doon ka na bibili ng hayop, nakakasiguro ka na pasado yun. Kasi pag tinanong, saan mo galing to? Binili ko po doon. Pasado yun, kaya lang mas mahal. No? Kung halimbawa yung halaga ng kambing is 2,000 pesos, pag doon ka bumili sa kanila, 3,000 na yun. So, tubo na naman yung mga pariseyo. No? Ganun po ang kahalakalan sa kanila. No? Kaya galit na galit si Jesus. No? Galit na galit. Verse 16. And he would not permit anyone to carry merchandise through the temple. Kita mo, merchandise ang tawag ni Jesus. Merchandise. So, sa panahon natin, maraming gumagamit sa church para gawing kalakalan. Marami tayong mga dati nating relihiyon. Di ba nakikita natin ganito? Di ba? Pumunta ka ng Quiapo. Tingnan mo yung paligid ng Quiapo. Puro kalakalan. Nung high school ako, madalas ako mabiktima riyan. Sa Quiapo, pag pumunta ako riyan, yung nasabitan ka rito nung, hindi na matanda ako, ano tawag doon. Yung meron siyang Virgin Mary kang gano'n, no? Maliit na tela. Di merong pertikulo yun. Pag pumasok ka, sasabitan ka, sinupuntuha ka yun. Akala mo, banal. Kasi sinabitan ka nung ano eh. Tapos hihingihan ka ng abuloy. No, pag nagbigay ka ng konti, padadagdagan. At kapag hindi ka nagbigay, dadating yung mga kasamaan. Matatakot ka ngayon. Ilang beses ako nabiktima niya. No, kasi nga, pag nandun ka na, hindi ka na makapalag. So, sa paligid niyan, no, ano makikita mo sa Quiapo, sa paligid? Yung mga nagbebenta ng mga ugat. Yung mga sabi nila, pampalaglag daw yun. No, mga ugat-ugat na kung ano-ano yung makikita mo. No? Makikita natin, no, yung kung ano yung ayaw na ayaw ni Jesus, no? Siya yung nandoon. No? Maraming ganyan sa panahon natin ngayon. Ginagamit yung church na kalakalan. Yung purpose ng church sa kanila ay negosyo. Hindi upang ilapit ang tao sa Diyos o ipakilala ang Diyos sa tao.
So ganito din ang gagawin ni Jesus sa mga church na ginagawang kalakal ang Diyos. No? Ipagtatabuyan sila ni Jesus. No? Hindi nga describe dito kung paano pinagtabuyan ni Jesus itong mga to. No? May hawak si Jesus na lubid. No? Talagang itinataob niya yung mga lamesa, yung mga nagpapalit ng pera, yung mga hayop, pinakakawalan niya, no? Maliban sa kalapate. No, si Jesus kahit gano'n, meron siyang compassion. No, yung mga kambing, mga baka, pinakakawalan niya yan. Pero yung mga kalapate, hindi. Bakit kaya? Kasi yung kalapate, pag pinakawala lilipad yun, hindi na mahuhuli ng may-ari. Pero yung mga kambing at baka, mahuhuli pa nila yun. So may compassion pa rin, no? Nakikita natin. Kaya galit na galit yung mga Pariseo sa kanya. Itong Jesus na to, talagang tiniksa na lang muna natin ito. Pati business natin, pinakialaman. Ano sabi ng verse 17? And he began to teach and say to them, is it not written, my house shall be called a house of prayer and for all the nations, but you have made it a robber's den. No? Naalin si Jesus, nirebuke sila lahat. Di ba dapat ang lugar na ito, lugar ng panalangin? Pero, ang ginawa nyo lugar ng mga magnanakaw. No? Nagalit si Jesus sa kanila. Nagalit. Pero dito sa sinabi ni Jesus na ito, kinumpirm niya na ang temple ay sacred place, o sagrado. No? Dapat igalang, ito ay place of worship and communion with God. At sabi pa niya, all nation, house of prayer for all the nations. Ito ay para sa lahat. No? Sinabi niya, hindi lang para sa mga Hudyo, kundi para sa lahat ng tao. So, sinasabi niya ni Jesus dito na yung mystery ng union ng Jews and Gentiles, sinimula ng ipahayag ni Jesus dito. Kumbaga, prophetic ito. Na sa pamamagitan niya, ang lahat ay sasamba at makikipag-fellowship sa Diyos. Lahat. Wala exceptions. Sabi ng 1 Corinthians chapter 6 verse 19, tayo daw ay templo ng Diyos. No? At dahil tayo ay templo ng Diyos, yung church, no? Yung church ang temple ng Diyos, ng Holy Spirit. No? Sabi po, kayo ay templo ng Diyos. Ibig kayo, yung church, hindi yung individual, no? So dahil tayo ay templo ng Diyos, nililinis din tayo ni Jesus sa katiwalian. No, ayaw ng Lord na may katiwalian sa loob ng church. No, ang church dinisign para sa pagsamba sa Diyos, para ipakilala ang Diyos sa tao, para ilapit ang Diyos sa tao. Hindi ito dinisign para gamitin sa negosyo. No? Yun ang sinasabi ni Jesus dito. Huwag niyong gamitin sa negosyo ang body of Christ, ang church. Kung gusto niyo magnegosyo, huwag niyong idalhin sa loob ng church. No? Dahil itataob ni Jesus yan. Dahil patuloy niyang nililinis ang church. Verse 18.
Sabi sa verse 18, the chief priests and scribes heard this and began seeking how to destroy him, for they were afraid of him. For the whole crowd was astonished at his teaching. Natakot yung Sanhedrin, no? Yung Supreme Court nila. Natakot sila, baka magkaroon ng panibago na namang pag-aaklas. No? Marami kasi during their time ni Jesus, maraming uprising, maraming pag-aaklas. Kasi nga, dahil oppressed sila ng Roman ng mga Romans, maraming nag-aaklas. Pero natakot ng Sanhedrin, no? Baka magkaroon na naman dahil nakita yung mga tao kasi gulat sila sa mga sinasabi ni Jesus. Bakit sila gulat? Kasi yung sinasabi ni Jesus, wala, purong katotohanan. No, walang halo. Hindi kagaya tinuturo ng mga Pariseo sa mga Hudyo. Inahaluan nila ng mga bagay na favor sa kanila. Pero si Jesus pag nagturo, direkta, ito ang gusto ng Diyos. Kaya, kumbaga, hanga yung mga tao na, kumbaga, solid yung turo ni Jesus. Hindi kagaya mga Pariseo, halo. Kumbaga sa bato, halo blocks. Yung kay Jesus, adobe, solid. Kasi puro katotohanan. Walang halo. No? At ito ay part ng divine providence. No? Kasi kung hindi matatakot itong mga high priest na to, itong Sanhedrin, ay mapapaaga yung pamatayan ni Jesus. Mapapaaga. No, pero dahil nga sa divine providence ng Diyos, hindi pa time. No? Ito ay Monday pa lang, hindi pa time. Kailangan mamatay si Jesus during the Passover. Hindi pwedeng mamatay earlier. Kasi si Jesus yung ating offering. Sacrificial offering sa kasalanan ng lahat ng tao. So, hindi siya pwedeng mamatay ng lunes. Kaya may fear na nilagay ang nanaramdaman ang mga pare, no? Yung Sanhedrin. Verse 19. And when evening came, okay, anong araw na to? Lunes ng gabi, no? Lunes sa bumalik sa Jerusalem. So when evening came, babantayan na natin, ha? Para malaman natin, anong araw ba namatay si Jesus? Patutunayan natin na si Jesus, Huwebes namatay, hindi Biyernes. Okay, when evening came, they were going out of the city. Paalis na naman, no? Sabi ko kanina, si Jesus, hindi yan matutulog sa loob ng Jerusalem. Pupunta ng Bethania, kilala sa ko, doon yan siya matutulog. No, Lunes ng gabi, balik na naman kila Lazarus. No? Yung, alam niyo ba, 3 kilometers ang layo ng Jerusalem to Bethany. No? Nilalakad lang nila, umaga at saka gabi. Para sa kanila, malapit lang yan. Para yung pag pumunta ka ng probinsya, no? Malayo ba? Yeah, lapit lang. 3 kilometers ang lapit lang daw. Okay, so balik na naman sila ng Bethany. And as they were passing by in the morning, okay, morning na ano araw? Tuesday. Okay, Tuesday morning na to, ha? So, galing Bethany, saan papunta si Jesus? Babalik ka naman ng Jerusalem kasi kailangan nga niya punta ng na may pista eh. So Tuesday morning na to, tandaan nyo, ha? And as they were passing by in the Tuesday morning, no? Maganda sana kung nilagay ni Mark yung araw, no? Para hindi na pagtatalunan kung anong araw namatay si Jesus. They saw the fig tree withered from the roots. No, pabalik na sila ng Jerusalem, sabi, natuyo yung fig tree, yung sinumpa ni Jesus. Pero hanggang ugat, no? Natuyo, isipin mo naman
Yung Creator ang sumumpa eh. Kaya pati ugat niyan tuyot. No? Pinakikita ni Jesus yung kanyang authority and power over creation. Dahil siya yung Creator. No? Ilang ulit pinakita ni Jesus itong ganito. No? Sa bumugasa, pagbasa natin sa Gospel. Na yung power niya over authority. Ngayon, marami pa rin nagsasabi na hindi naman Diyos yan si Jesus. Yan ay tao lang. Eh, tanong ko sa kanila, kung kinukonsider yung tao lang, bakit yung sinasamba? No? Kung ano yung lumalabas sa bibig nila, hindi nila mapatunaya. Bakit yung sinasamba si Jesus kung sinasabi ng tao lang? No? Bakit yung sinasabing tagapagligtas nyo kung tao lang yan? Kaya kaya mo magligtas ng tao. No, kung tao, kahit na magligtas sa kapwa ng tao, hindi na magkakatawang tao si Jesus. So, ano ba yung tsura ng fig tree? Ngayon yung fig tree, no? Kita nyo yung binili, maglaki, no? Yung katawan niya umaabot sa diameter, umaabot ng 3 feet, no? Pinakamalaki. At tumataas siya ng almost 20 feet. Yan yung fig tree. Marami yan. Ito ay sa yung nadaanan ni Jesus na yan sa ano yan, sa Mount of Olives. Verse 21, tapos sabi, being reminded, Peter said to him, Rabbi, look, the fig tree which you cursed has withered. Tinawag pa si ni Peter si Jesus. Sabi niya, Guru, yung sinumpa mong fig tree, natuyot. Nasabi natin kanina, representation ng Israel yung fig tree. No? At yung pagkatuyot na ito ay pinapakita, pinaprophesy ni Jesus yung magaganap sa kanila sa AD 70. No? During this time, yung Israel mayabong. Ano sila? Glorious. No? Mayaman ng Israel, especially in Jerusalem. Pero time will come, AD 70, malulupig at mawawasak ulit yun. No? Malulupig at mawawasak. Yung kasi pangalawang temple na to, no? Yung unang temple, sinira ng mga Babylonians. Itinay-rebuild yun. Tapos, si Herod, in-extend, no? In-extend pa ni Herod. AD 70, sinira na naman yun. No? Sinira ulit yun. Dahil nagkaroon na naman ng uprising, sinira ng mga Romans yung temple. No? Kaya, sinasabi ni Jesus, dahil sa tigas ng ulo mo at unbelief, magaganap sa inyo ito, matutuyo kayo. No? Kaya natuyo ulit sila. No? At ang nakakalungkot, kailan lang sila yung Israel, kailan lang naging sariling bansa? 1948, no? 1948, ay din, 1978, 1948 nung bumalik yung mga Israelita sa bansa nila. 1978 yata nung inalaw sila maging sariling bansa. No? Isipin nyo kung gano'ng kahaba yun. AD 70 hanggang kawawa talaga sila. Pero dahil yun sa kanilang unbelief, no? Sa kanilang katigasan ng puso nila. No, kaya mag-iingat tayo kasi sa atin pwede yung mangyari yan. No, gaya ng sabi ko kanina, hindi porket tayo mananampalataya na, ay, ano na tayo, no, meron tayong freedom na mag-commit ng sin. No, we need to obey pa. Dapat nga ngayon mananampalataya tayo, mas lalo tayong mag-obey. Kasi tayo binigyan na ng Lord ng
kakayanan o power to obey, gamitin natin yun. No? Kasi kung tayo mag-disobey, no, baka mangyari din sa atin yung ganito. Yung ganda ng buhay, kayamanan, huwag natin i-idolize yan, ipapalit sa Diyos. No, tulad ng fig tree, isang-isap lang. Ubus lahat yan, no? Pwedeng mawala lahat yan, isa-isang isa mata. So ito ay reminder sa atin na huwag tayo tumulad sa fig tree na ito na misleading. No? Ngayon ang tanong natin, and Jesus answered, sabi sa verse 22, and said to them, have faith in God. So parang ang layo nung sagot ni Jesus, no? Sa sinabi ni Peter. Sabi ni Peter, the fig tree which you cursed has withered. Tapos sa sagot ni Jesus, have faith in God. Bakit? Bakit ganun yung sagot ni Jesus? Kasi may nagtanong sa kanya, no? Hindi na binanggit ni Mark. Nabasahin natin Matthew 21. Ibinigay ko sa slide. Ay, hindi ko binigay sa slide. Basahin na lang natin, no? Matthew 21, verse 20. No? Hindi. Okay, parallel ulit, no? Ano tawag natin? Synoptic. Okay, so Matthew chapter 21 verse 20. Sabi dito sa Matthew, nakita ng mga alagad ang nangyari at sila'y namangha. No? Ito yung tanong nila, paano natuyo agad ang puno ng igos? So, may question sila. Paano nangyari yun? Natuyo agad yung puno ng igos. Kahapon lang pagdaan natin dyan healthy yung puno. Ngayon tuyo hanggang ugat, pati ugat. No? So, ito yung sagot ni Jesus, have faith in God. No, kasi bakit? Bakit ito sagot ni Jesus? Yung mga alagad, nakapokus sila dun sa miracle. Dun sa nangyari sa igos. Kung paano natuyo kagad. Hindi sila nakapokus kay Jesus. Kung sino gumawa nun. No? Kadalasan kasi ang tao gano'n. No? Ang focus ng tao doon sa blessing, hindi doon sa nag-provide ng blessing. So, ang gusto ni Jesus, huwag kayong mag-focus dyan. Kaya nga ayaw ko nang gumawa ng miracle, di ba? Sabi niya. Kasi ang tao sa miracle nakapokus, hindi sa Diyos. No, kung isang ganun din sa ating buhay. No? Pag binibless tayo ng Lord, doon tayo sa blessing nakatingin. Hindi tayo tumitingin sa Lord, Lord, salamat. Hindi, dahil sa hindi namin to marang tatanggap, hindi namin to maranasan, hindi makakasurvive dito. So, ganun, no? Kaya ganun ang sagot ni Jesus, have faith in God. Para yung mga alagad, sa kanya mag-focus, hindi dun sa puno ng igos. Dapat makita nila na si Jesus ang Lord. Kasi, sino pa ni Jesus natuyo? 23, ano sabi? Truly I say to you. No? May truly, no? Sabihin, mahalaga. Whoever says to this mountain, be taken up and cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that what he says is going to happen, it will be granted him. Okay. Isa to sa mga madalas ma-misinterpret, no? Na ginagamit without context. No? Hindi nila alam na yung sinasabi ni Jesus dito ay isang hyperbole or exaggeration. No? Exaggeration to. No? Ibig sabihin ni Jesus dito, yung imposible sa tao, posible sa Diyos. Yun ang ibig sabihin ni Jesus dito. At ginamit niya yung mountain at saka yung sea
Kasi nasa Mount of Olives sila. No? Dahil nasa Mount of Olives sila, tanaw nila yung Sea of Galilee, kaya yung dalawang yun ang ginamit ni Jesus na illustration. No, pero hindi sinabi ni Jesus na kung ano mang hilingin nyo, basta may faith, palakihan ng faith, ay matutupad. Ano ba sabi sa verse 20 po? Nagkaragtong pa po. 24, sabi, therefore I say to you, sabi ni Jesus, all things for which you pray and ask, believe that you have received them, and they will be granted you. No? Okay, karugtong ito, no? Maraming namimiss, out of context ang verse na ito. Na kaya tuloy namimisinterpret nila na anuman yung hilingin, basta maniwala, ay matatanggap na natin yan. No, kaya dito lumabas yung name it, claim it. You name it and claim it in Jesus' name. No, para bang yung lagayan ng bag sa mga supermarket. Ilalagay mo yung bag mo, pag-aalis ka na, i-claim mo. Tapos pag hindi nasunod, mahina kasi ang faith mo. No? Kaya hindi matupad-tupad yung brad o sis, kasi mahina yung faith mo. Lakasan mo yung faith mo. Anong faith ba yung tinutukoy mo? Ha? Na kailangan para matupad yung gusto mo. So, sinasabi ni Jesus dito, pag humiling tayo ng naaayon sa kalooban ng Diyos, imposible man sa ating paningin, ipagkakaloob ng Diyos yun. No? Pag humiling tayo ng naaayon sa kalooban ng Diyos, imposible man sa ating paningin, ipagkakaloob ng Diyos yun. Nasaan ang context nito? Okay. Context nito nasa 1 John 5:14. 1 John 5:14. Nandaan natin, hindi palagi nasa same book yung context, no? Hindi palagi nasa same chapter yung context. Kumisa nasa ibang book. Okay? So yung context nito, pababasa natin, 1 John 5:14. No, ano sabi? Verse 14, unang 1, chapter 5. Hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya dahil alam natin ibibigay Niya, dahil alam natin ibibigay Niya ang anumang hihingi natin kung ito ay naaayon sa Kanyang kalooban. No? Kung naaayon sa Kanyang kalooban, yun yung context. No? Kaya, hindi natin, kung hindi natin gagamitin ang context na ito, ay conflict na yung sinasabi ni Mark at saka ni John. Magkakaroon ng conflict, no? Pero walang conflict sa Bible. Kung magkaroon ng conflict, mali yung interpretation mo. Okay? Ito yung context niya, 1 John 5:14. Kaya dapat lagi tayong in God's way, hindi in our own way. God's way palagi. No, at para malaman natin ang kalooban ng Diyos, magbasa at mag-aral tayo ng Bible. No, kasi kapag alam natin ang kalooban ng Diyos, hindi tayo hihiling ng mga bagay na hindi niya kalooban. No, nagalit ka sa isang tao, sa schoolmate mo, sa workmate mo. Kung alam mo ang kalooban ng Diyos, hindi mo ipagpipray na, Lord, pwede ba kunin mo na yan? Lord, pwede ba mamatay na yan? Hindi mo ipagpipray yun kasi alam mo, hindi kalooban ng Lord yun. Paano mo ipagpipray yun? Lord, pwede ba baguhin mo yung heart ng tao na yun? Kasi nagiging stumbling block siya para sa akin. Yun ang titingin ng Diyos kasi yun ang kalooban niya.
Intindihan mo natin yung example natin. Verse 25. Marami kasi yan, no? Ngayon, lalo na ngayon, nako. Yung mga pangiliti sa tenga. Wow! Taasan mo lang yung faith mo. Ay, kahit ano, name it, claim it, says. Gusto mo magkaroon ng bagong sasakyan? Name it, claim it. No? Tibayan mo lang yung faith mo. Okay, hindi yun ang sinabi ng Diyos. Verse 25. Dalawa, pagsabayin natin hanggang 26, no? Magkadikit to. Whenever you stand praying, forgive, no? If you have anything against anyone, so that your Father who is in heaven will also forgive you your transgressions. But if you do not forgive, neither will your Father who is in heaven forgive your transgressions. So meron din kondisyon. Kahit kalooban ng Lord, kung hindi mo susundin ang kondisyon na ito, hindi mo pa rin matatanggap. No? Para tugunin yung ating prayer, kailangan forgiveness. No? Nakita natin yung tinuro ni Jesus na Lord's Prayer, tinatawag natin Our Father, no? Di ba may forgiveness doon? Kasi pag walang forgiveness, may pride. At ang response ng Diyos sa pride, ibagsak ka. No? Kapag may umusbong sa ating pride, ibabagsak ka ng Lord. 100% yan. No? Para ituwid ka, ibabagsak ka ng Lord. Kaya at the end, ano itinuturo ng Lord dito sa mga alagad? Matandaan natin, lahat ng nangyayari nung kasama ni Jesus, magmula nung nag-ministry si Jesus hanggang sa kanyang kamatayan, hanggang sa kanyang pagkabuhay na magmuli, lahat ng nangyayari ay puro pagtuturo. Tinuturuan niya yung mga alagad. Ipiniprepare niya yung mga alagad kasi sila yung magiging leaders ng church. So ano yung tinuturo ni Jesus sa mga alagad dito? Una-una niya binanggit, faith. We need to have faith. Pangalawa, ano yung pangalawang tinuro niya? Prayer. We need to pray. No, every day we need to pray. Hindi yung pag-Sunday lang. No, nagkaroon na tayo ng pagtuturo about prayer. No, yung prayer, hindi lang yung palaging ka may hinihiling. Yung nagpapasalamat ka, prayer yun. Prayer is simply talking to God. No? And forgiveness. No? Prayer, faith muna, prayer, and forgiveness. So, kailangan natin magpatawa. No? Itong pangatlo, medyo mahirap to. No? Lalo pag galit ka. Pero kapag nakasanayan mo na yan, no, yung sabi na, hinga malalim, hinga ka malalim, no? Wala rin yun eh. Matututo ka rin magpatawa. Kasi hindi naman isasabihin ng Lord niya kung hindi natin kaya. No? At isa pa, merong Holy Spirit sa ating buhay na nag-i-empower sa atin, nagbibigay ng power sa atin para magawa natin yan to forgive. No? At sa ating pagwawakas, sabi, let's not doubt anymore God's commitment and love to us. Huwag na ating pagdudahan yung pangako at pagmamahal ng Diyos sa atin. Let's respond, let's be purposeful in prayer, no? Sabi, tumugon tayo, maging may layunin tayo sa ating panalangin. No? Dapat manalangin tayo, dapat may layunin, may purpose yung ating prayer. No? Let's pass on the forgiveness of God.
bahagi natin, yung kapatawaran ibinigay ng Diyos sa atin, i-share natin, magpatawad rin tayo. And magkaroon, at last we have faith in God. No? Magkaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos. No? Kailangan natin maniwala kung ano yung sinasabi ng Lord sa atin. No? Tumugot tayo sa ginagawa ng Holy Spirit sa ating buhay. No, para huwag tayo matulad sa puno ng igos, walang bunga. Kapag tumugon tayo sa ginagawa ng Holy Spirit sa atin, mamumunga tayo. At kapag tayo namunga, magiging kalugod-lugod tayo sa Diyos. No? Alamin natin kung ano yung kanyang salita. So, para pag nag-pray tayo, alam natin kung ano yung dapat natin ipag-pray. Kung yung pinag-pray ba natin ay naayos sa kalooban ng Lord o hindi. Tandaan natin, prayer is aligning our will to God's will. Hindi yung God's will to our will. Mali. Tayo dapat ang mag-a-align sa ating prayer. Kaya kailangan hanapin natin yung kalooban na Lord, sabi ng Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. No? Kapag nahalaman na natin yung kalooban ng Lord, to follow na lahat yun, ngayon yung tinatawag na abundant life. Alamin natin, ang kalooban ng Diyos sa pamagitan ng kanyang salita. Kung hindi tayo nagbabasa ng Bible, ano mo malaman ang kalooban ng Lord? No? Sasabihin mo, ay bumulong sa akin ang Holy Spirit. Si Satan yung bumubulong sa iyo. Hindi nga nagbabasa ng Bible, paano bubulong ang Holy Spirit sa iyo? I-share natin sa iba. No? I-share natin sa iba yung kapatawaran ginawad ng Diyos sa atin. Yun yung purpose natin eh. Kung bakit tayo tinawag ng Diyos? To share yung kanyang forgiveness na ginawa sa atin. No? Pinatawag tayo ng Diyos, kailangan i-share natin yun sa iba. Sa atin lang. Higit sa lahat, sumampalataya tayo. No? Sa ating Panginoong Diyos na buhay, ang makapangyarihan sa lahat. Have faith, no? At sa faith, involved doon yung trust and obedience. Kanta natin kanina, trust and obey. Part yun ng faith. We must trust and obey sa Diyos. Hindi pwedeng trust lang ng trust lang ng trust, wala namang obedience. Okay, kaya huwag tayong tutulad sa fig tree na kinurse ni Jesus. Gusto nyo ba natin makurse ni Jesus? Siyempre hindi. No? Wala sa atin dito na gusto sumpain siya ng Diyos. Lahat tayo gusto natin makapiling ng Diyos sa ating pangalawang buhay. No? So remember, pray, have faith, and forgive. Okay? So